Hello mga B, ito na nga tayo sa ating 4th follow-up video. So ito, ang kasama ni Kitty ngayon ay ang kanyang kapatid na napakaganda, si Teresa. So ayan, papunta sila sa Icon para sa 4th follow-up. So i-check kung mariremove na ba yung drain niya at saka kung ano-ano pa. So let's see, tara guys, hello guys, pasok tayo sa Icon. So ito, waiting again, of course, sabi ko nga sa inyo, pag pumunta ang Icon, uupo ka, susulat mo yung pangalawa, maghihintay kang tawagin ka. So ayun. At yun na nga, no? So, walang gagawin. Maghihintay ulit. So, hi guys. Alam ko, bored kayo at ilang oras kayo naghintay dahil sa dami ng tao. Marami talagang tao pag Friday. So, after a few hours, ayan, natawag na siya for the 4th follow-up. So, ayan, i-check na yung sugat niya and titingnan kung, ano, possibly na ba talagang matanggal yung drain. So yan, waiting pa si Kitty sa decision. Kasi nga yung drain, sinusulat mo yan sa papel and may computation yan. So and then yun, finally, they agreed to remove the drain. So ito yung video kung paano i-remove yung drain. Hihilain lang yung hose doon sa likod. So check nyo guys. So yan yung mga pagdadaanan nyo pag gusto nyo magpa-top surgery. Pero syempre, alam ko kakayanin yan kapag yan talaga yung gusto mong gawin at yun yung pangarap mo, di ba? So ayan na, hinihila na. So ang lalim niyan, nakatahiyan sa likod, tapos patas yung likod mo. Tapos, ayan, unti-unting hinihila. So I feel you, Kitty. Ang sakit. My gosh. So, sobrang sakit daw niyan. Sabi niya, pag uwi niya, kwento niya sa akin, ang sakit. So, isa pa lang yan. Meron pang isang guys. Di pa nagtatapos dyan ang paghila ng drain. Ito namang, kabila. So, same sakit. At saka, ayan. Tingnan nyo na lang. Kayo na bahala. And then yun, pagkatapos mahila ng mga drains niya, and they decided din na, ayun, pwede na siyang tanggalan ng, ng tahi. Kasi nga, nangangati na, so naghihil na siya. Meron na siyang mga scabs na natatanggal. So, tinanggal na yung mga tahi. Yan, medyo matagal din yung pagtanggal kasi nga, isa-isa, biruin mo, tahi mula harap hanggang likod, dalawang gilid. Tapos, hinay-hinay sa pagtatanggal ng tahi, syempre. Kaya, ayan. So yan, hindi niya naramdaman na masakit daw yan. Makati ang nararamdaman niya kasi gusto niya na talagang matanggal yan. At after matapos ang tanggalan ng mga tahi ni Kitty, ayan, lilinisan na rin yung sugat niya para lalagyan na ulit ng mga kung ano-ano man yung lilinisan, tapos lalagyan ng mupirocin, tapos yung mga sugat, may mga sugat kasi na halimbawa nag-blister, tapos nagkaroon ng nana, ganun. Yung mga mga basa pa na sugat, yun, betadine lang, hindi siya pwedeng lagyan ng mupirocin, guys. Tsaka pala, yung 4th follow-up, hindi na siya yung nasusunod yung after a week, 2 days, 3 days, 5 days, katulad ng mga ina-educate ko sa mga past videos ko. So, unpredictable na siya. Depende kung kailan sasabihin kang bumalik. Depende kasi sa situation. Tapos, meron silang Viber. You have to take photos pag may questions ka. Tapos, kapag ka magpa-follow up, ganun. Basta, you will know kapag ka, nagpa-book ka ng appointment at saka pag nagpa-top surgery ka, meron silang, follow-up Viber ng kanilang mga nurse dyan na pwede mong tanungin at saka, basta i-educate ka. Na-appreciate ko talaga yun kasi talagang yung mga wala kong kaalam-alam sa mga ganitong klaseng paano ba to gagawin dito, pero dahil nga may assistance nila kung anong dapat mong gawin is panatag ka, 'di ba? Yun lang naman yun. So yan ang after few minutes, natapos na siyang linisan. So lalagyan na siya ulit ng ng bandage, tapos ilalagay ulit yung elastic bandage. Tapos ayan, pagkatapos linisan, syempre magbibihis na siya. At finally, tapos na. So sasabihin ulit nila kung kailan ka babalik. Actually, may instruction every follow up mo sa kanila. Talagang sobrang thank you. So isa talaga to sa nagustuhan ko kung bakit dito kami nagpa-surgery kasi meron kang follow up, tapos kasama na yon. Tapos syempre may message mo sila. So parang hindi ka feeling lost kapag ka meron kang assistance after the operation. Yun lang naman. Tapos ito, nagutom na sila. Syempre, anong oras na? Gosh, ilang oras sila doon. Ayan, pupunta sila sa kainan. Tapos naisip nila, magsasanggipsal daw sila. So nakapagsanggipsal sila sa mura lang daw. Kaso lang, nakakatawa kasi daw, unlimited yung yung karne. Yung side dish, hindi. So, isang serving lang ng mga side dish. Though mura lang naman siya. Ano lang siya, 179 lang daw. Kaso 1 hour lang. Tapos, unlimited yung karne, pero yung yung mga side dish hindi. So, parang nagtaka lang ako, no? Di ba dapat unlimited na lang din yung side dish para mas mabusog sila sa side dish? Di ba? Kasi yung karne mas mahal compare sa side dish. Wala lang, naisip ko lang naman. Thank you for watching, mga B. So, please like, comment, and share. And sa mga hindi pa